So hello no, meron ako papakita sa inyo no. Huwag niyo sanang isipin no, na nagmamayabang ako no. So meron ako papakita sa inyo no. Itong bagay na ito, isa ito sa kumbaga nagiging parte na ng buhay ng tao. Nagiging buhay na rin ito ng tao. Dahil sa bagay na ito, maraming tao ang nagpapatayan, maraming pamilya ang nawawasak, kaibigan or ano pa man. No. So, kung titignan mo, simpleng bagay lamang ito sa mundong ito, pero napakalaking kumbaga napakalaking impact ito sa bawat tao. At dahil dito, maraming tao ang naliligaw. Marami ditong nawasak na pamilya, no? Simpleng pera bagay lang ito. Itong pera na ito, no? Kung titignan mo ito, simpleng ordinaryo lang ito, papel lamang ito. Pero bakit maraming tao ang nagpapatayan dito? No, so maraming mga tao no na handa na lang ibuwis ang kanilang buhay para lamang makamit ang isang bagay na yan. No, so kahit pa alam naman natin na dito sa mundong ito, is ang pinaka-importante lang talaga sa atin dito is yung mayroon tayong makain, mayroon tayong mainom, may maisusuot, at may matirhan. According dito sa mga nakasulat sa Biblia sa Ecclesiastes, no, sa mga ngaral. Pero maraming mga hindi lang mga non-believer no, pati yung mga taong believer, Christians, even Christians no, na nalalayo din ang kanilang pananampalataya dahil sa mga bagay na ito. Kahit sino, buong mundo umiikot sa pera. Bawat bansa nagigira because of money. No? So, kasi nga kung mayroong ang pera, nabibili mo ang lahat. Nabibili mo lahat ng gustuhin mo. Ngunit yung kaluluwa mo pagdating ng panahon, ang kayamanan mo dito sa mundong ito, maiiwan mo yan. Haharap ka sa Diyos na walang kahit ano. Pera, alikabok. Kahit alikabok sa pinaghirapan mo, hindi mo madadala. So dito natin makikita na walang kabuluhan ang lahat. Dito natin makikita na ang pinaka-importante is yung pananampalataya natin doon sa ating Panginoong Jesucristo. Iyan ang isa sa pinaka-importante at pinaka-importante talaga sa lahat. No, so, huwag sana tayong magiging alipin sa mga pera na ito kasi maraming mga taong Kristiyano na humihiwalay sa kanilang pananampalataya because of money. Nagiging double time sila pag abot ng pera. Nagiging double time sila sa kanilang negosyo para makamit yung mithiin nila, yung gusto nila, yung pangarap nila. Kalimutan nila ang Panginoon, iwanan nila ang Panginoon. Minsan nililinlang nila ang kanilang sarili na nagpapatuloy daw sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ngunit alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin at isip natin. Alam ng Diyos yun. Maluloko natin ang ating sarili pero hindi mo maluloko ang Panginoon. Ang sinasabi dito sa kasulatan, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Anong mapapala ng isang tao kung makamit mo ang kayamanan dito sa buong mundong ito kung mawawala naman ang iyong kaluluwa? Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay maraming babala patungkol dito sa pera. May babala dito sa Hebreo. Sa Hebrew, may mga babala sa sulat ni Apostol Pablo na ang tao dapat magiging makontento kung ano man ang meron siya. Kasi lahat ng mga tao naghahangad na magiging mayaman ay nasasadlak sa lahat ng uri ng kasamaan. Kasi ang sinabi doon, the money is the root of all evil. Ang pirang ito ay hindi naman talaga masama kung tutuusin. Nagiging masama lang ito dahil nga sa desire ng puso ng bawat tao. Kung paano niya gamitin, kung paano siya nagiging sakim. Yan naman nagiging masama. Isipin mo naman, kahit sino, makakita ka na ganito. Kahit nga yung mga babae, halimbawa yung mga batang babae, pumapatol sa mga matatandang Amerikano or mga foreigner because of money. Isipin mo, binibinta na lang kanilang sarili. Di bali na yung kahihiyan na matatanggap nila doon sa kanilang pamilya, kamag-anak o sino man. Basta lamang maiaahon nila sa kahirapan ng kanilang pamilya because of money. Meron din akong kababata. Isipin mo, nag-asawa siya ng isang matandang babae. Ayaw ko lang sabihin kung ano yung profession niya. Matanda. Kasi mayaman eh.
Wala eh. Isipin mo kung gaano umikot o gaano ka makapangyarihan ng isang tao because of money. Tignan mo kung paano inaalipin ng kwarta, ng pera, ng salapi ang tao. Winawasak ang tao, nilalayo ang tao. Isa ito sa pinakakaaway na hindi dapat papagkatiwalaan ng bawat tao. Ang pera. Pangalawa is pride, hypocrisy. Ang pera kasi, pag kinakaibigan mo, mabuti yan. Mabuti yan. Pero masamang kaaway yan. Sa oras na magigipit ka, wala ka na mabibiling pagkain or ano pa man. So saan ka kukuha ngayon? Wala ka malalapitan. Gagawa ka ng kasamaan. Pera ang umiikot dito sa mundong ito. Kaya mag-ingat tayo na wag sana tayo magiging alipin sa mga bagay na ito. Simpleng bagay lamang ito. Papel lamang ito. Gawa lamang ito sa kahoy. At ang kahoy, gawa lamang yan sa kahoy. Pero maraming tao ang nagpapatayan. Maraming bansa ang nagigira because of money. Dahil sa kasakiman. Dahil sa kasakiman ng tao na hindi makukontento, na gusto niyang madadagdagan pa kung anuman ang meron siya. At hindi siya makukontento kung anuman ang meron siya. Gusto niya angkinin ang lahat, magiging makapangyarihan. Pagdating ng panahon sa kamatayan, hanggang dito na lamang yan sa mundong ito. Maiiwan mo yan sa maiiwanan mo, mga anak mo, o sino pa mang kamag-anak mo. Kahit gaano kabuti ng isang tao, pag ang pera ang siyang magkukontrol sa kanya, nagiging madilim ang puso niya at magiging masama. Kukontrolin siya ng pera hanggang kung ano ang kaya ng pera sa kanya. Ganito ka makapangyarihan na salapi. Kahit batas, kayang baluktutin dahil sa pera. Lahat ng bagay na dadaan sa pera, lahat nababayaran, bribery, lahat ng uri. Kaya nga sakto ang ginawa ng Panginoon na dapat hatulan ang bawat tao according sa kanyang mga nagagawa dito sa buhay na ito. Hatulan ang tao. Si Kristo na nagbabala na ang buhay ng tao ay wala talaga sa salapi, sa kayamanan or anuman ang meron ka, kahit gaano ka pa kayaman. Wala dyan, hindi dyan nakabase ang kaligtasan, ang buhay ng tao. Kundi andoon sa pananampalataya natin doon sa ating nag-iisang Panginoong Jesucristo na siyang daan patungo sa Ama, na siyang namatay sa krus upang tayo ay tubusin. Ngunit ang bawat isa pa rin sa atin ay binabaliwala ang kamatayan ni Kristo sa krus. According doon sa mga nakasulat sa Biblia. So mag-ingat po tayo sa kasakiman na nandito sa atin. Ayon nga dito sa Biblia, na espiritu na nasa atin dito ay puno ng nag-aalab ng pangarap. So wag sana tayong magpapaalipin. Mayroon tayong Panginoon. Patuloy tayong mananampalataya. Pagsikapan natin na ang Diyos ang paglingkuran natin, hindi ang pera. Maraming mga tao na sinasamba na ang pera. Money, pera. Kaya nilang pumatay. Kaya nilang manlinlang kahit ano wasakin for the sake of money. Ganyan kamakapangyarihan ang pera sa isang tao na naaalipin nito. So hanggang dito na lang, and God bless you, bro.